May isang bagay na bihirang aminin ng tao. Hindi ka talaga nasasaktan dahil iniwan ka nila. Nasasaktan ka dahil naniwala kang hindi ka mabubuo kapag wala sila. At habang mas pinipilit mong hawakan ang isang taong unti-unti nang lumalayo, mas lalo kang nawawala sa sarili mo. Minsan hindi mo namamalayan, hindi mo na pala sila minamahal, ina-addict mo na lang ang sarili mo sa presensya nila. Sa replies nila sa scene zone sa baka, bumalik pa. At doon nagsisimula ang pinakamapanganib na klase ng pagdurusa. Yung pagdurusang hindi mo ipinapakita sa iba, pero gabi-gabi kang kinakain. Kasi ang totoo, may mga taong hindi ka iniwan dahil wala kang halaga. Iniwan ka nila dahil nakita nilang takot kang mawala sila. At alam ng mga tao, kapag takot kang maiwan kaya ka nilang kontrolin, tahimik dahan-dahan, hindi sa pamamagitan ng sigaw, kundi sa pamamagitan ng paglayo. Kung ngayon mo lang nadiskubre ang channel na to, welcome dito. Hindi ka makakarinig ng mga salitang gusto mo lang marinig, kundi ng mga katotohanang kailangan mong harapin. Hindi ito lugar para sa mababaw na motivasyon. Ito ay para sa mga taong handang makita ang sarili nila, kahit masakit. Kung ikaw yung tipo ng taong pagod na sa paulit-ulit na cycle, yung laging nagbibigay pero nauubos, yung umaasang babalik kahit paulit-ulit nang nasasaktan, at gusto mo nang magising sa realidad, nasa tamang lugar ka. Dahil dito, hindi natin tatakpan ang katotohanan. Hindi natin i-justify ang sakit, at lalong hindi natin gagawing drama ang mga bagay na kailangan mong maintindihan. Pag-uusapan natin ang mga bagay na kadalasan iniiwasan, mga katotohanang tahimik, pero malakas ang tama. At kung handa ka nang harapin kung ano talaga ang pumipigil sa'yo, hindi yung sinasabi ng iba, kundi yung totoo. Simulan na natin. Number 1. Habang hinahabol mo sila, mas nawawala ka. Napansin mo ba? Habang mas desperado kang mahalin, mas lalo kang hindi pinipili. Habang mas ibinibigay mo lahat, mas lalo kang binabaliwala. Parang kabaligtaran ng lahat ng itinuro sa atin tungkol sa pag-ibig. Lumaki tayo sa ideyang kapag tunay kang magmahal, ibigay mo lahat. Kapit lang, maghintay ka lang. Patunayan mong hindi ka susuko, pero walang nagsabi sa atin na may punto kung saan ang pagmamahal ay nagiging pagmamakaawa na. At doon, maraming tao unti-unting nasisira. Kasi habang sinusubukan mong isave ang relasyon, hindi mo namamalayan na sarili mo na pala ang sinasakripisyo mo at unti-unti mong binabago ang ugali mo para lang hindi sila mawala. Binabawasan mo yung standards mo, pinapatawad mo kahit paulit-ulit ka ng sinasaktan. Tinatanggap mo kahit bare minimum lang ang binibigay, at isang araw, gigising ka na lang na hindi mo nakilala yung sarili mo. Yung dating masaya, ngayon overthinker na. Yung dating confident, ngayon laging takot maiwan. Yung dating may sariling mundo, ngayon umiikot na lang sa atensyon ng isang tao. At ang pinakamasakit, habang ginagawa mo lahat para manatili sila, hindi nila nakikita ang value mo. Kasi ang taong takot mawalan, madalas nawawalan ng respeto sa sarili at ramdam iyon ng ibang tao. Hindi man nila sabihin, nararamdaman nila kapag handa mong iwan ang dignidad mo para lang manatili sila. Ito ang dahilan kung bakit minsan, habang mas naghahabol ka, mas lalo silang lumalayo, hindi dahil wala kang halaga, kundi dahil nawawala yung energy ng taong buo sa sarili. Nagiging emotional prisoner ka. Nakadepende yung mood mo sa messages nila. Kapag sweet sila, masaya ka. Kapag cold sila, wasak buong araw mo. Kapag seen ka, hindi ka mapakali. Kapag online sila pero hindi nagre-reply, gumagawa ka ng kung ano-anong senaryo sa utak mo. At alam mo kung ano ang nakakatakot doon. Hindi mo na hawak ang emosyon mo. Ibinigay mo na sa ibang tao ang susi ng peace of mind mo. Ito ang hindi maintindihan ng karamihan. Ang attachment ay hindi laging pagmamahal. Minsan, attachment lang ito ng ego. Takot mapalitan, takot hindi piliin. Takot maramdamang hindi sapat. At kapag ang relasyon ay nakabase sa takot, hindi iyon pagmamahal. Dependency iyon, parang droga. Kaya kahit nasasaktan ka na, bumabalik ka pa rin. Kasi addicted ka na sa idea na baka isang araw, piliin ka rin nila ng buo. Sabi nga ni Nietzsche, he who has a why to live can bear almost any how. Pero karamihan ng tao ngayon, ginagawang why ang ibang tao. Kaya kapag nawala sila,
Parang nawalan na rin ng dahilan para mabuhay. Hindi na sila makatulog, hindi makakain, hindi makapag-focus para bang gumuho yung buong identity nila. At ito ang dahilan kung bakit maraming mababait na tao ang nauuwi sa emotional slavery. Hindi dahil mahina sila kundi dahil ginawa nilang sentro ng mundo nila ang isang tao na hindi naman sila kayang iligtas. At ang masakit, habang mas ginagawa mong mundo ang isang tao, mas lalo kang natatakot na mawala siya. At habang mas natatakot kang mawala siya, mas lalo kang nawawalan ng kontrol sa sarili mo. Hanggang sa dumating yung araw na hindi mo na alam kung mahal mo pa ba talaga sila o takot ka lang maiwang mag-isa. Number 2, ang illusion na akala mo pagmamahal. May kwento tungkol kay Plato. Naniniwala siya na karamihan sa tao ay parang nakakadena sa loob ng isang madilim na kuweba, nakatingin lang sa mga anino sa pader. At iniisip na iyon na ang buong katotohanan. Hindi nila alam na may mas malaking mundo sa labas, mas maliwanag, mas totoo. Pero dahil nasanay sila sa dilim, natatakot silang lumabas. At ganun din tayo minsan pagdating sa relasyon. Akala natin, kapag bumalik sila magiging okay na ulit ang lahat. Kapag minahal nila tayo ulit, magiging buo tayo. Kapag nag-message sila ulit, mawawala yung sakit. Pero ang totoo, anino lang ang hinahabol natin. Hindi na talaga yung tao ang gusto natin minsan, kundi yung pakiramdam na dala nila noon. Yung comfort, yung attention, yung illusion na may taong laging nandyan para sa atin. At kapag nawala iyon, pakiramdam natin na walan tayo ng bahagi ng sarili natin. Pero ito ang uncomfortable truth. Minsan hindi tayo umiiyak dahil mahal natin sila, umiiyak tayo dahil nasira yung fantasy na binuo natin sa utak. Natin fantasy na magiging tayo hanggang dulo fantasy na hindi nila tayo sasaktan. Fantasy na kapag minahal natin sila ng tama, mamahalin din nila tayo pabalik. At kapag bumagsak yung fantasy na iyon, parang bumabagsak din yung mundo natin. Kaya maraming tao ang hindi makamove on. Hindi dahil espesyal talaga yung tao, kundi dahil addicted sila sa idea ng what could have been. Paulit-ulit nilang nire-replay yung memories, yung first calls, yung late night talks, yung mga pangakong hindi naman natupad. At habang ginagawa nila iyon, lalo silang nakakadena sa nakaraan. Parang yung mga tao sa kuweba ni Plato, mas pinipili nila ang pamilyar na dilim kaysa sa masakit, pero totoong liwanag. Kasi ang totoo, mahirap tanggapin na minsan yung taong akala mong magiging tahanan mo, lesson lang pala. At mas mahirap tanggapin na minsan, ikaw mismo ang gumawa ng bersyon nila sa isip mo. Hindi mo sila minahal kung sino talaga sila. Minahal mo yung potential nila, yung idea nila, yung future na inimagine mo kasama sila. Kaya kahit ilang beses ka nang dinisrespect, nanatili ka pa rin. Kahit ilang beses ka nang pinafeel na hindi sapat, umaasa ka pa rin. Kasi sa isip mo, baka bumalik yung dating siya, pero minsan, yung dating siya, imagination mo lang pala. At ito ang masakit sa emotional attachment. Hindi mo namamalayang unti-unti mo nang kinakalimutan yung sarili. Mo napabayaan mo yung peace mo para lang makuha ang attention nila, binantayan mo bawat reply, bawat mood, bawat pagbabago ng tono nila. At habang sila ang sentro ng isip mo, ikaw naman ang unti-unting nawawala. Hindi sila ang kulang. Ikaw ang iniwan mo yung hobbies mo, yung confidence mo, yung tahimik mong buhay bago sila dumating. At habang ginagawa mo yon, unti-unti kang nawawasak. Kaya minsan, ang healing ay hindi tungkol sa paglimot sa tao. Mas tungkol ito sa pagmulat. Pagmulat na hindi lahat ng nararamdaman mo ay katotohanan. Na minsan, yung akala mong true love, fear of abandonment lang pala. Na minsan, yung obsession mo sa kanila, reflection lang ng emptiness na matagal mo nang tinatakasan. At kapag nakita mo iyon, doon nagsisimulang mabasag ang illusion. Masakit sa umpisa. Sobrang sakit. Parang unang beses mong lumabas sa kuweba pagkatapos ng mahabang panahon. Masakit sa mata ang liwanag. Pero habang tumatagal, may intindihan mo rin, mas mabuti nang masaktan ng katotohanan kaysa mabuhay habang buhay sa illusion. Number 3. Bakit sila bumabalik kapag naka-move on ka na? Alam mo kung bakit may mga taong biglang bumabalik kapag naka-move on ka na? Hindi iyon magic, psychology iyon. Kapag naramdaman ng tao na hindi mo na sila kailangan, nawawala ang kontrol nila sa'yo at doon sila nababahala.
Doon sila nagsisimulang magtanong, bakit parang okay na siya nang wala ako? Bakit hindi na siya naghahabol? Bakit parang mas masaya siya ngayon? At ironically, doon kanila mas napapansin, hindi dahil nagbago ka para sa kanila, kundi dahil bumalik ka sa sarili mo. May kakaibang kapangyarihan ng taong kaya ng mabuhay ng mag-isa. Hindi siya madaling manipulahin. Hindi siya madaling takutin. At higit sa lahat, hindi siya madaling palitan. Pero karamihan ng tao hindi ito naiintindihan. Akala nila kaya bumabalik ang isang tao ay dahil real love iyon. Minsan oo, pero minsan din. Bumabalik sila dahil hindi nila matanggap na wala ka na sa ilalim ng kontrol nila. Masakit iyon pakinggan, pero totoo, habang available ka kasi lagi, habang ikaw yung laging nagte-text first, habang ikaw yung laging handang magpatawad, unti-unti kang nagiging predictable. At ang tao kakaiba ang psychology. Madalas, hindi nila pinapahalagahan ang bagay na alam nilang hindi mawawala. Parang hangin, hindi mo iniisip habang nandyan. Pero kapag nawala, doon mo mararamdaman ang halaga at ganun din minsan sa presence mo. Habang lagi kang nandyan, hindi nila ramdam yung impact mo. Pero nung tumahimik ka, nung huminto ka sa kakahabol, nung nagsimula kang mabuhay para sa sarili mo, doon ka nila na-miss kasi unang beses nilang naramdaman yung pagkawala mo. At may isa pang bagay na hindi napapansin ng karamihan. Kapag emotionally attached ka sa isang tao, nararamdaman nila iyon. Nararamdaman nila kapag takot kang mawala sila. At kahit hindi nila sadya, nagiging complacent sila. Kasi alam nilang kahit magkamali sila, nandyan ka pa rin. Kahit baliwalain ka nila, maghihintay ka pa rin. Kahit saktan ka nila, maiintindihan mo pa rin. Pero kapag dumating yung araw na tumigil ka, doon sila naguguluhan kasi hindi na gumagana yung dating dynamics. Hindi ka na reactive, hindi ka na madaling matrigger, hindi ka na umiiyak para lang mapansin nila. At doon nagsisimulang bumaliktad ang sitwasyon. May kasabihan si Machiavelli, people are less careful offending someone who makes himself loved than someone who makes himself feared. Pero sa modern relationships, mas applicable ito sa respect. Kapag sobrang takot kang mawala ang tao, minsan nawawala yung respect nila sa'yo. Hindi dahil wala kang value, kundi dahil nakikita nilang handa mong tiisin lahat, kahit hindi ka na tinatrato ng tama. At kabaligtaran naman kapag natuto kang mag-detach, kapag nakita nilang kaya mong umalis, kaya mong maging masaya nang wala sila, kaya mong piliin ang peace mo kaysa chaos nila, doon ka nagiging unforgettable. Hindi dahil nanlamig ka, kundi dahil finally may boundaries ka na. At kakaiba talaga ang epekto ng katahimikan. Kapag dati araw-araw kang nagme-message tapos bigla kang nawala, tahimik man ang phone nila, maingay naman ang isip nila. Doon nila maalala lahat ng ginawa mo. Yung consistency mo, yung kabaitan mo, yung presence mo na dati nilang tinitake for granted. Kaya minsan, habang mas tahimik ka, mas lalo kang naririnig. At ito ang twist na hindi maintindihan ng marami. Habang hinahabol mo ang tao, mas tumatakbo sila. Pero kapag tumigil ka na, doon sila lumilingon, hindi dahil laro ito, hindi dahil manipulation ito, kundi dahil may natural na attraction ng emotional independence, ang taong hindi desperado, ang taong grounded, ang taong hindi umiikot ang mundo sa validation ng iba. Sila yung may pinakamalakas na presence. Kaya mapapansin mo, yung mga taong tunay na at peace sa sarili nila, hindi sila naghahabol, hindi sila nagmamakaawa, hindi sila nagsisiksik ng sarili nila sa taong ayaw naman talaga manatili. At ironically, sila pa yung pinakamahirap kalimutan kasi bihira ang taong kaya kang mahalin ng hindi kinukulong ang sarili nila sa'yo. Bihira ang taong kayang umalis ng may dignidad at kapag nakita iyon ng isang tao pagkatapos mong mawala, doon nagsisimula ang regret. Pero eto ang pinakamahalagang parte. Kapag bumalik sila, hindi ibig sabihin nun na kailangan mo silang tanggapin ulit. Minsan ang pagbabalik nila ay closure lang. Minsan ego lang. Minsan loneliness lang. At minsan test lang yon para makita kung gaano ka na talaga nagbago. Kasi ang tunay na healing ay hindi yung napabalik mo sila. Ang tunay na healing ay yung kahit bumalik sila, hindi mo na kailangang sirain ulit ang sarili mo para lang mapanatili sila. Number 4, ang masakit na katotohanan na ayaw marinig ng tao pero karamihan hindi kayang gawin yon.
Kasi mas madaling manghawak kaysa mag-let go. Mas madaling maghabol kaysa harapin ang sariling emptiness. Mas madaling sabihin na mahal mo pa sila kaysa aminin na natatakot ka lang maiwang mag-isa. At ito ang masakit na katotohanan na bihirang sabihin ng kahit sino. Minsan, kaya hindi ka makamove on, hindi dahil mahal mo pa sila, kundi dahil hindi mo kilala ang sarili mo kapag wala sila. Tahimik lang ang bahay mo, pero parang may nawawala. Hindi dahil sila talaga ang buhay mo, kundi dahil nasanay ka nang umiikot ang mundo mo sa kanila. Nasobrahan ka sa pagiging emotionally dependent. At kapag umalis ang isang taong naging sentro ng routine mo, pakiramdam mo na walan ka ng direksyon. Kaya paulit-ulit kang bumabalik sa mga taong sumira sa'yo. Dahil kahit masakit, pamilyar at ang pamilyar nakaka-comfort. Kahit unti-unti ka nang pinapatay nito emotionally. Parang taong paulit-ulit bumabalik sa lumang bahay na wasak na, hindi dahil maganda pa, kundi dahil doon siya nasanay at ganun ang trauma minsan. Mas pipiliin ng isip ang pamilyar na sakit kaysa sa hindi kilalang katahimikan. Kaya may mga taong alam ng toxic yung relasyon pero hindi pa rin makaalis. Hindi dahil tanga sila kundi dahil natatakot silang harapin yung buhay na wala ang taong iyon. Natatakot silang makilala yung sarili nila outside the relationship. Kaya kahit ilang beses silang umiyak, pumabalik pa rin sila. Kahit ilang beses silang hindi piliin, umaasa pa rin sila. Kasi sa totoo lang, hindi lang yung tao ang ayaw nilang mawala, yung version din ng sarili nila kapag kasama nila iyon. May sinabi si Bonhoeffer na nakakakilabot pero totoo, the person who loves their dream of community, more than the community itself, becomes a destroyer of the latter. Sa madaling salita, kapag mas mahal mo ang ideya ng relasyon kaysa sa mismong katotohanan nito, sinisira mo lang ang sarili mo at maraming tao ang guilty. Dito, hindi nila mahal yung relasyon kung ano talaga ito. Mahal nila yung fantasy, yung potential, yung baka balang araw magbago siya. Yung baka dumating yung panahon na marirealize niya rin value ko. Pero ilang taon na ang lumipas, pareho pa rin ang sakit, pareho pa rin ang pagod, pareho pa rin ang lungkot at minsan kailangan mong tanggapin ang isang brutal na katotohanan. Hindi lahat ng relasyon ay meant to heal you. May mga relasyon na dumadating para ipakita kung gaano ka kasugat at kapag hindi mo hinarap yung sugat na iyon, dadalin mo siya sa bawat relasyon na papasukin mo. Kaya kahit magpalit ka ng tao, pareho pa rin ang ending. Pareho ka pa rin insecure, pareho ka pa rin takot maiwan. Pareho ka pa rin naghahabol ng validation dahil ang tunay na problema ay hindi yung taong iniwan ka, kundi yung void sa loob mo na matagal mo nang tinatakasan. Ito ang dahilan kung bakit may mga taong hindi kayang mapag-isa. Kailangan laging may kausap, laging may karelasyon, laging may distraction. Kasi kapag tumahimik na ang paligid, doon lumalabas lahat ng insecurity na pilit nilang tinatakpan, yung pakiramdam na baka hindi sila sapat, na baka hindi sila lovable, na baka walang pipili sa kanila kapag wala nang nagbibigay ng attention. At imbes na harapin iyon, mas pinipili nilang kumapit sa maling tao kahit kapalit nito ang peace nila. Pero eto ang hindi naiintindihan ng karamihan. Hindi mo kailangang habulin ang taong para talaga sa'yo. Hindi mo kailangang pilitin ang pagmamahal. At lalong hindi mo kailangang sirain ang sarili mo para lang manatili ang isang tao, kasi ang tunay na pagmamahal, hindi ka pinapaliit, hindi ka pinaparamdam na kulang ka, hindi ka pinipilit magsakripisyo ng dignity para lang hindi maiwan. At kapag dumating ka sa point na kaya mong tanggapin iyon, doon magsisimula ang totoong pagbabago. Hindi dahil bumalik sila, kundi dahil unang beses mong pinili ang sarili mo at maniwala ka. Sa umpisa, sobrang lungkot niyan kasi ngayon mo lang haharapin lahat ng tinatakasan mo noon. Wala nang distraction, wala nang late night messages, wala nang temporary happiness. Ikaw na lang at yung katahimikan. Pero doon nagsisimula ang healing kasi minsan kailangan munang mabasag yung illusion bago ka tuluyang magising. At minsan, yung pinakamasakit na pagkawala. Number 5, hindi lahat ng pagmamahal ay tunay. Mahal mo ba talaga sila? O mahal mo lang yung feeling na may taong pumipili sa'yo? Malaking pagkakaiba iyon. At maraming tao ang hindi kayang sagutin yan ng tapat. Kaya sila nagdurusa ng matagal. Kasi minsan, akala natin pagmamahal. Pero ang totoo takot lang yon.
Takot maiwan, takot mapag-isa, takot maramdaman yung katahimikan na pilit nating iniiwasan. May mga relasyon na hindi naman talaga pagmamahal. Validation lang, escape lang sa lungkot, pansamantalang pampamanhid sa insecurity. At habang nandyan yung tao, pakiramdam mo buo ka, may halaga ka, may saysay yung existence mo, pero kapag nawala sila, biglang bumabalik lahat ng bagay na tinatakasan mo. Yung takot, yung void, yung pakiramdam na baka hindi ka talaga sapat. At doon mo maiintindihan na minsan, hindi yung tao ang mahal mo. Yung pakiramdam ng pagiging wanted ang kinaadikan mo, kaya kahit paulit-ulit ka nang nasasaktan, bumabalik ka pa rin. Hindi dahil masama kang tao, kundi dahil emotionally hungry ka. At ang emotionally hungry na tao, kahit konting attention lang, na pagkakamala ng pagmamahal, isang sweet message lang, aasa ka ulit, isang apology lang, mapapatawad mo ulit lahat, isang gabi ng lambing, makakalimutan mo ulit yung ilang buwan ng disrespect. Kasi kapag deprived ka emotionally, kahit bare minimum, nagmumukhang espesyal. At ito ang dahilan kung bakit maraming mababait na tao ang nauuwi sa toxic relationships. Hindi dahil mahina sila, kundi dahil hindi nila alam ang tunay na value nila. Kapag hindi mo kasi alam ang worth mo, tatanggapin mo kahit yung pagmamahal na kalahati lang. Kahit inconsistent, kahit puro confusion, kahit lagi kang umiiyak. Dahil sa isip mo, at least may tao pa ring nandyan. Pero ang tunay na pagmamahal, hindi ka laging pinagdududa sa halaga mo. Hindi ka pinaparamdam na kailangan mong paghirapan ng basic respect at hiwan, lalong hindi ka ginagawang opsyon, habang ikaw ginagawa silang priority. May isang psychological truth na bihirang pag-usapan. Kapag hindi mo mahal ang sarili mo ng buo, magiging addiction mo ang validation ng ibang tao, at doon nagiging delikado ang relationships kasi hindi ka na naghahanap ng partner. Naghahanap ka na ng taong pupuno sa emptiness. Pero walang taong kayang gawin iyon habang buhay. Kaya kahit gaano kanila kamahal, darating at darating yung point na masasaktan ka pa rin dahil umaasa kang sila ang magliligtas sa'yo sa sarili mong insecurities. At unfair yun, hindi trabaho ng ibang tao na buuin ka. Hindi nila responsibilidad na ayusin lahat ng sugat mo, at kapag ginawa mong responsibilidad nila yon, unti-unti kang magiging dependent. Doon, nagsisimula yung toxic attachment, yung tipong hindi ka mapakali kapag hindi sila nagre-reply. Hindi ka makatulog kapag cold sila. Pakiramdam mo nawawala ang value mo kapag hindi ka nila binibigyan ng attention, at hindi na iyon pagmamahal, pantos emotional. Survival na iyon. Parang kailangan mo sila para makahinga emotionally, pero ito ang masakit na parte. Kapag mas kailangan mo ang isang tao, mas lalo kang natatakot mawala siya. At kapag natatakot kang mawala siya, mas lalo mong kinakalimutan ang sarili mo, binabago mo personality mo, pinipigilan mo emotions mo, tinatanggap mo kahit mali, nagsosorry ka kahit hindi ikaw ang may kasalanan. Basta, huwag ka lang nilang iwan at dahan-dahan, nauubos ka. May mga taong sobrang tagal na natili sa maling relasyon, hindi dahil mahal nila yung tao, kundi dahil natatakot silang magsimula ulit. Takot silang harapin yung buhay na walang kausap tuwing gabi. Takot silang maramdamang mag-isa sila, kaya minsan, mas pinipili nila ang familiar pain kaysa unknown peace. Mas okay na, raw yung may nananakit kaysa walang kasama, pero hindi iyon pagmamahal at self-abandonment, iyon. At doon mo maiintindihan kung bakit mahalaga ang detachment. Hindi detachment na malamig ka, hindi detachment na wala kang pakialam, hindi yung tipong manhid ka na sa lahat, kundi yung klase ng detachment na kaya mong magmahal nang hindi nawawala ang sarili mo. Yung kaya mong magmahal nang hindi nagmamakaawa. Yung kaya mong magmahal nang hindi isinusuko ang dignity mo. Yung kaya mong sabihin na, mahal kita, pero hindi ko kayang sirain ang sarili ko para lang manatili ka. At iyon ang pinakamahirap matutunan, kasi karamihan sa tao, akala nila ang tunay na pagmamahal ay total sacrifice. Na kapag mahal mo, titiisin mo lahat. Pero minsan, ang pinaka-mature na pagmamahal ay yung may kakayahan kang umalis kapag hindi na healthy. Hindi dahil wala ka nang nararamdaman, kundi dahil finally, mahal mo na rin ang sarili mo. At kapag natutunan mo iyon, magbabago lahat. Hindi ka na madaling ma-attach sa mixed signals. Hindi ka na madaling malinlang ng temporary affection.
Hindi ka na basta-bastang magsisettle sa crumbs habang ikaw buong puso ang binibigay. Kasi alam mo na ang value mo at ang taong alam ang value niya, hindi kailangang habulin ang pagmamahal dahil alam niyang ang tamang tao, hindi ipaparamdam na kailangan niyang mawala ang sarili niya para lang piliin. Number 6, ang tunay na kapangyarihan ng detachment. Kasi kapag handa kang mawala ang kahit sino, doon ka nagiging tunay na malaya at ang mga malalayang tao. Sila ang pinakamahirap iwan, hindi dahil perpekto sila, hindi dahil wala silang emosyon, kundi dahil hindi sila nakakadena sa takot at kakaiba ang energy ng taong hindi desperado. Tahimik lang sila, pero ramdam mong buo sila sa sarili nila. Hindi sila nagmamakaawa para mahalin, hindi sila namimilit ng atensyon, at hindi sila nawawasak kapag may umalis. Nasasaktan din sila, pero hindi sila nawawala sa sarili nila. Pansinin mo ang isang puno kapag may bagyo. Yung matigas at pilit lumalaban sa hangin, kadalasang nababali. Pero yung marunong yumuko, nabubuhay. Ganon din ang emosyonal na maturity, hindi. Ito tungkol sa pagiging manhid. Hindi ito tungkol sa pagpapanggap na wala kang pakialam. Ito ay tungkol sa kakayahang tanggapin na hindi lahat ng mahal mo ay mananatili at okay lang yon. Dahil bago pa sila dumating, buhay ka na, may halaga ka na, at kahit mawala sila, hindi nababawasan ang pagkatao mo. Pero karamihan ng tao hindi nila ito kayang tanggapin. Kasi pinalaki tayo sa ideya na kapag may umalis sa'yo, may mali sa'yo. Kapag iniwan ka, baka hindi ka sapat. Kapag napalitan ka, baka kulang ka. Kaya ang instinct natin lagi ay humawak ng mas mahigpit, patunayan ang sarili, ayusin ang sarili para lang manatili sila. Pero minsan, habang mas humihigpit ang hawak mo, mas lalo silang dumudulas palayo. At doon mo maiintindihan ang isang bagay na itinuro ng Stoicism. Noon pa man, wala kang kontrol sa ibang tao, hindi mo kontrolado kung sino ang mananatili, hindi mo kontrolado kung paano kanila tingnan. Hindi mo kontrolado kung kailan sila magbabago ng feelings, pero may kontrol ka sa isang bagay, kung paano mo ay ingatan ang sarili mo habang nangyayari ang lahat ng iyon. At iyon ang tunay na detachment, hindi paglayo sa pagmamahal, kundi paglayo sa obsession. Yung hindi mo ginagawang sentro ng identity mo ang isang tao, kasi kapag ang buong peace mo ay nakatali sa ibang tao, araw-araw kang mabubuhay sa takot. Takot na baka mawala sila. Takot na baka may mas better sa'yo. Takot na baka isang araw magising silang hindi ka na mahal at ang taong nabubuhay sa takot, hindi tunay na malaya. Kaya maraming tao ang emotionally exhausted, hindi dahil marami silang problema, kundi dahil lagi silang naka-survival mode emotionally. Konting pagbabago lang ng tono ng partner nila, overthink agad. Konting lamig lang ng treatment, panic agad. Konting distance lang, pakiramdam nila iiwan na sila. At alam mo kung bakit? Kasi ang attachment nila ay hindi rooted sa peace. Rooted ito sa fear. Pero ang detachment, ibang klaseng lakas iyon, tahimik. Hindi mo kailangang ipagsigawan. Kapag detached ka sa unhealthy attachment, hindi ibig sabihin wala ka ng pakialam. Ibig sabihin lang, hindi mo na kayang ipagpalit ang peace mo para sa temporary affection. Hindi mo na kayang lunurin ang sarili mo para lang may manatili. Hindi mo na kayang isuko ang dignity mo kapalit ng crumbs ng attention at doon nagsisimula ang tunay na confidence. Hindi yung confidence na maingay, hindi yung mayabang, kundi yung tahimik na confidence ng taong alam na kaya niyang mabuhay, kahit mawala ang kahit sino. At yun ang klase ng confidence na bihira ngayon. Kasi karamihan, dependent ang self-worth sa validation. Kapag may nagmamahal sa kanila, mataas tingin nila sa sarili nila. Kapag iniwan sila, pakiramdam nila worthless sila. Pero kapag natutunan mo ang detachment, hindi na nakadepende sa ibang tao ang value mo. Hindi mo na kailangang habulin ng approval. Hindi mo na kailangang patunayan na deserving ka mahalin. Alam mo na iyon sa sarili mo. May sinabi si Epictetus na isa sa pinakamahalagang aral ng Stoicism. Never say about anything, I have lost it, but I have returned it. Napakalalim nun. Kasi ipinapaalala nito na walang tao ang tunay na pagmamay-ari natin. Lahat ng tao sa buhay natin, dumadaan lang. May mga mananatili ng matagal, may mga aalis agad, pero wala kang permanenteng kontrol sa kahit sino
At kapag tinanggap mo iyon, unti-unting nawawala yung takot. Hindi ka na sobrang clingy, hindi ka na madaling mataranta. Hindi ka na nababaliw sa idea ng pagkawala kasi naiintindihan mo na ang isang bagay. Ang tunay na pagmamahal ay hindi paghawak ng sobrang higpit. Ito ay kakayahang magmahal. Kahit alam mong walang permanenteng kasiguraduhan. At ironically, kapag hindi ka natakot mawalan, doon ka mas nagiging attractive. Hindi dahil may game kang nilalaro, kundi dahil may emotional stability ka na. At ang emotional stability, napakabihira ngayon. Sa mundo ng mixed signals, attachment issues at emotional chaos, yung taong may peace sa sarili niya, parang liwanag sa dilim kaya mapapansin mo, yung mga taong tunay na secure sa sarili nila, hindi sila habol ng habol, hindi sila natataranta kapag may distance, hindi nila kailangang kontrolin lahat. Kasi alam nilang kahit ano pa ang mangyari, hindi mawawala ang sarili nila. At iyon ang tunay na kapangyarihan ng detachment. Hindi pagiging malamig, hindi pagiging manhid, kundi pagiging buo kahit walang ibang bumubuo sa'yo. Number 7, ang delikadong mundo ng validation. Pero mahirap itong tanggapin sa mundo ngayon. Dahil tinuruan tayo ng social media na gawing sukatan ng value natin ang attention ng ibang tao. Kapag hindi ka nireplyan, feeling mo hindi ka importante. Kapag iniwan ka, feeling mo failure ka. Kapag may pinalit agad sa'yo, feeling mo wala kang kwenta. At araw-araw hindi mo namamalayan, unti-unti mong ibinibigay sa ibang tao ang kapangyarihang diktahan kung paano mo titingnan ang sarili mo. Isang scene lang, sira na mood mo buong araw. Isang cold reply lang, pakiramdam mo may mali na agad sa'yo. Isang post lang nila kasama ang ibang tao, parang biglang bumibigat yung dibdib mo. At ang nakakatakot, normal na ito ngayon. Parang lahat tayo naging addicted sa validation, sa likes, sa replies, sa attention, sa pakiramdam na pinipili tayo. At habang mas hinahanap mo yon, mas lalo kang nagiging emotionally dependent. May mga tao ngayon na hindi na marunong umupo ng tahimik kasama ang sarili nila. Kailangan laging may notification, may kausap, may nagre-react, may nagbibigay ng reassurance. Kasi kapag wala, doon lumalabas yung insecurity na matagal nang nakatago. Yung tanong na, may value pa ba ako kapag walang pumapansin sa akin? At iyon ang isa sa pinakamalungkot na epekto ng modern world. Maraming tao ang mukhang confident online, pero wasak naman kapag walang nagbibigay sa kanila ng attention. May mga taong buong araw nakapost ng motivational quotes, pero gabi-gabi umiiyak dahil may isang taong hindi nag-reply. At hindi iyon dahil dramatic sila, kundi dahil condition tayo na i-connect ang self-worth natin sa external approval. Parang ang value mo bilang tao nakadepende sa kung gaano ka kabilis replyan, kung gaano ka ka-desirable, kung gaano kadami ang nagkakagusto sa'yo, kung sino ang hindi kayang mawala ka. Pero isipin mo ito, kung ang halaga mo ay kayang sirain ng desisyon ng ibang tao, may sarili ka pa bang pagkakakilanlan? Kung sapat na ang isang rejection para maramdaman mong wala kang kwenta, sino ba talaga ang may control sa buhay mo? Ikaw ba? O yung taong nagbibigay lang sa'yo ng temporary validation? Ito ang dahilan kung bakit maraming tao ang emotionally exhausted. Hindi dahil sobra silang magmahal, kundi dahil hindi nila kayang mabuhay nang hindi pinapatunayan ng iba ang worth nila. At habang tumatagal, nagiging cycle ito. Kapag may nagbigay sa'yo ng attention, tataas confidence mo. Kapag nawala yun, babagsak ka ulit. Parang roller coaster ang emotions mo, depende sa treatment ng ibang tao. At doon nagsisimula ang emotional instability. Kasi hindi na rooted sa sarili mo ang peace mo. Nakatali na ito sa reactions ng iba. May isang quote si Carl Jung na sobrang totoo. The privilege of a lifetime is to become who you truly are. Pero paano mo makikilala ang sarili mo kung buong buhay mo ibang tao ang sinusubukan mong i-please? Paano mo malalaman ang tunay mong value kung lagi mong hinihintay na manggaling iyon sa validation ng iba? Kaya maraming tao ang nawawala. Ang identity nila sa relationships. Pinabago nila personality nila para magustuhan. Pinipilit nilang maging enough. Nagiging version sila ng sarili nila na acceptable sa iba, pero hindi na authentic. At ang pinakamasakit, kahit gawin mo lahat yon, hindi pa rin guaranteed na may mananatili. Kaya ang tunay na freedom ay nagsisimula kapag tumigil ka sa paghingi ng permission para maramdaman mong sapat ka.
Kapag hindi mo na kailangang may pumili sa'yo para maramdaman mong valuable ka. Kapag kaya mo nang sabihin, kahit walang magstay, hindi ibig sabihin wala akong worth. At doon nagsisimula ang emotional maturity. Hindi kapag marami nang nagmamahal sa'yo, kundi kapag kaya mo nang mahalin ang sarili mo, kahit tahimik ang mundo, kahit walang nagva-validate, kahit walang pumapalakpak, dahil sa dulo ng lahat, ang taong pinakamapanganib manipulahin ay yung taong hindi gutom sa validation kasi wala ka nang maipapang-control sa kanya. Hindi siya nabubuhay para patunayan ang sarili niya. Alam na niya kung sino siya at iyon ang klase ng peace na hindi kayang ibigay ng kahit anong relasyon. Number 8, baka ang pagkawala nila ang pagliligtas sa iyo at habang tumatanda ka, maiintindihan mo rin ang isang bagay na hindi itinuro sa school. Hindi lahat ng pagkawala ay kaparusahan. Minsan pagliligtas ito, pero habang nasa gitna ka ng sakit, hindi mo agad yun makikita. Kapag fresh pa yung pagkawala, pakiramdam mo parang gumuho yung mundo mo. Parang wala nang saysay gumising. Parang lahat ng bagay nagpapaalala sa iyo sa kanila. Yung kantang dati niyong pinapakinggan, yung lugar na pinupuntahan niyo, kahit simpleng oras ng gabi, may bigat. At sa mga panahong iyon, pakiramdam mo hindi ka na magiging okay ulit. Pero minsan, yung akala mong katapusan, simula pala ng totoong buhay mo. May mga taong umalis hindi para sirain ka, kundi para pilitin kang hanapin ulit ang sarili mo. Kasi habang kasama mo sila, unti-unti mo nang nakakalimutan kung sino ka. Nakalimutan mo yung dating ikaw bago ka natutong maghabol. Yung dating masaya kahit simpleng buhay lang. Yung dating hindi overthinker. Yung dating hindi umiiyak gabi-gabi dahil lang sa mixed signals. At minsan kailangan mawala yung taong iyon para mapilitan kang bumalik sa sarili mo. Hindi madali iyon. Sa umpisa sobrang tahimik. At yung katahimikang iyon, nakakatakot. Wala nang good morning messages. Wala nang taong i-check mo every minute. Wala nang thrill. Wala nang emotional highs. At doon mo marirealize kung gaano ka ka-dependent dati. Kasi ngayon, kailangan mo nang harapin yung sarili mo nang walang distraction. At doon nagsisimula ang tunay na healing. Hindi sa araw na tumigil kang umiyak, kundi sa araw na nagsimula kang kilalanin ulit ang sarili mo. Doon mo natutunang matulog nang hindi naghihintay ng message. Doon mo natutunang kumain mag-isa nang hindi nalulungkot. Doon mo natutunang lumabas nang hindi kailangang may kasama. Doon mo natutunang i-enjoy ang katahimikan. At dahan-dahan, nagiging buo ka ulit, hindi dahil may bagong dumating, kundi dahil finally, bumalik ka sa sarili mo. Alam mo kung ano ang kakaiba? Habang mas natututo kang maging okay mag-isa, mas nawawala yung takot mo sa pagkawala. Dati, konting distance lang, nagpapanik ka na. Ngayon, naiintindihan mo na hindi mo kailangang habulin ang taong gustong umalis. Dati, feeling mo katapusan na kapag may nawala. Ngayon, naiintindihan mo nang may mga tao talagang chapter lang, hindi permanenteng tahanan. At masakit man aminin, may mga relasyon na kailangan masira para mabuo ka. Kasi minsan, habang pilit mong sinisave ang relasyon, ikaw naman ang unti-unting nalulunod. At may mga taong dumadating lang para turuan ka ng lesson na hindi mo matututunan sa comfort. Lesson tungkol sa boundaries. Lesson tungkol sa self-respect. Lesson tungkol sa kung gaano kahalaga ang peace. May quote si Rumi na nagsasabing, "The wound is the place where the light enters you." At iyon ang pinakamahirap paniwalaan habang nasasaktan ka pa. Pero totoo, kasi maraming tao ang unang beses lang naging matatag, pagkatapos nilang mabasag. Unang beses lang nilang minahal ang sarili nila. Pagkatapos silang iwan, unang beses lang nilang natutunang piliin ang peace. Pagkatapos nilang mapagod kakahabol. Kaya minsan, yung pagkawala na halos sumira sa'yo, siya rin palang magliligtas sa'yo sa bersyon mong takot mabuhay ng mag-isa. At kapag nalampasan mo iyon, may bagong klase ng katahimikan na mabubuo sa'yo. Hindi na chaotic, hindi na desperado, kundi tahimik na confidence ng taong alam na kaya kong mabuhay kahit walang manatili. Number 9, kapag kaya mo nang mabuhay ng mag-isa, may tahimik na confidence na nabubuo sa taong natutong mabuhay mag-isa. Hindi niya kailangang patunayan ang sarili niya. Hindi siya takot maiwan at dahil doon, nagiging kakaiba ang presence niya. Kasi karamihan ng tao ngayon, punong-puno ng emotional hunger. Kaya kapag may taong tahimik, grounded at hindi desperado, ramdam na ramdam yun. Hindi dahil sinasabi niya, kundi dahil wala na siyang hinahabol,
Wala nang urgency sa mga kilos niya. Wala nang anxiety sa bawat reply. Wala nang pagkapit sa mga taong half-present lang. At doon nagbabago ang buong dynamics ng buhay niya. Dati ikaw yung naghahabol. Ngayon, hindi ka na natataranta kapag may lumalayo. Dati ikaw yung laging nag-initiate. Ngayon, marunong ka nang maghintay o umalis ng tahimik. Dati ang katahimikan ng iba ay sakit para sa'yo. Ngayon, katahimikan na rin ang pinipili mo kapag hindi ka na binibigyan ng respeto. At ito ang pinaka-hindi inaasahang pagbabago. Hindi ka na madaling makuha ng emosyon. Hindi ka na basta-basta nadadala ng sweet words. Hindi ka na nalilinlang ng mixed signals kasi natutunan mo na kung paano manatili sa sarili mo kahit walang external validation. At sa puntong iyon, hindi ka na nagre-react sa lahat ng bagay. Nag-oobserba ka na lang. May space na sa pagitan ng nararamdaman mo at ng ginagawa mo. Hindi ka na impulsive. Hindi ka na desperate. Hindi ka na reactive. At iyon ang unang senyales na nagsisimula ka ng maging emotionally free. Pero ang mas malalim na pagbabago ay hindi nakikita sa labas, nasa loob. Yung dati, kapag hindi ka pinili, bumabagsak ang buong araw mo, ngayon may kirot pa rin. Pero hindi na niya kayang sirain ang buong pagkatao mo. Yung dati, kapag may nawala, pakiramdam mo hindi ka nabuo. Ngayon, naiintindihan mo na ang pagkawala ng isang tao ay hindi pagkawala ng sarili mo. Yung dati, hinahanap mo ang presence ng iba para makaramdam ng peace. Ngayon kaya mo nang umupo sa katahimikan nang hindi ka kinakain ng sarili mong isip at doon nagsisimula ang tunay na pagbabago. Kasi kapag kaya mo nang maging okay mag-isa, hindi ka na nagiging easy target ng manipulation. Hindi ka na basta-basta kinokontrol ng attention at withdrawal ng ibang tao. Hindi ka na nagiging dependent sa emotional crumbs. At ang weird part, kapag ganito ka na, biglang nag-iiba ang pagtrato ng ibang tao sa'yo. May mga taong dati walang pakialam, ngayon biglang nagiging curious. May mga taong dati hindi ka pinapansin. Ngayon biglang nagtataka kung bakit iba ka na. May mga taong dati controlled ang dynamics. Ngayon sila na ang nalilito kasi hindi ka na predictable. Hindi ka na emotionally accessible anytime. Hindi ka na available para sa half-love. At ang pinaka-importanting shift, hindi mo na hinahabol ang mga taong hindi consistent sa'yo. Hindi dahil naging cold ka, kundi dahil naging aware ka na may difference ang love at attachment. May difference ang presence at dependency. At may difference ang I want you sa I need you para maging okay ako. At kapag nakita mo na ang pagkakaibang iyon, hindi mo na kayang bumalik sa dati mong version. Yung version na laging may hinahabol. Yung version na laging kulang. Yung version na laging takot maiwan. Kasi ngayon, alam mo na, hindi pala sila ang nagbibigay sa'yo ng value. Ikaw pala yung nagbabalik ng value sa sarili mo kapag bumabalik ka sa katahimikan. At dito pumapasok ang pinakamalalim na paradox ng buhay. Kapag kaya mo nang mabuhay mag-isa, mas nagiging rare ka sa mata ng mundo kasi hindi ka na desperado, hindi ka na madaling basahin, hindi ka na emotionally available sa lahat. At sa isang mundo na addicted sa attention, ang taong hindi naghahanap ng attention, nagiging misteryoso, nagiging strong, nagiging memorable. Pero higit sa lahat, nagiging malaya. At ang tunay na freedom ay hindi yung marami kang kasama, kundi yung kaya mong piliin kung sino lang ang papapasukin mo. Hindi dahil takot kang maiwan, kundi dahil alam mo na ang katahimikan mo ay mas mahalaga kaysa sa kahit anong pansamantalang presensya. At kapag narating mo iyon, doon mo maiintindihan ng isang bagay na hindi mo agad maintindihan noon. Hindi ka pala talaga nawawala kapag iniwan ka nila. Nababalik ka lang sa sarili mo. Doon nagsisimula ang tunay na kalayaan. Pero ito ang twist na hindi gustong marinig ng karamihan. Kapag dumating na ang point na kaya mo nang mabuhay nang wala sila, madalas hindi mo na sila kailangan. Dahil ang totoong goal ng healing ay hindi para maibalik sila, kundi para hindi mo na kailangang mawala ang sarili mo ulit, para lang mahalin. At iyon ang pinakamataas na anyo ng detachment. Hindi galit, hindi revenge, hindi pagpapanggap na okay ka, kundi tunay na kapayapaan. Yung kaya mong maalala sila nang walang bitterness. Kaya mong tanggapin na minsan, may mga taong bahagi lang ng chapter, hindi ng buong kwento. At kaya mong magpatuloy ng hindi dinadala ang bigat ng kahapon. Dahil sa huli, ang pinakamapanganib na tao ay hindi yung marunong mang-iwan, kundi yung taong natutunan ng maging masaya kahit mag-isa.
Kasi wala ka nang maipananakot sa kanya. At kapag wala ng takot mawalan, doon nagsisimula ang tunay na kalayaan. Kung umabot ka hanggang dito, ibig sabihin may bahagi sa iyo na hindi pa sumusuko. Yung bahagi na pagod na sa paulit-ulit na sakit, sa paghihintay sa overthinking, at sa paghabol sa mga taong hindi sigurado sa iyo. At baka ito na yung sign na kailangan mong pakinggan ngayon. Hindi mo kailangang i-overcomplicate ang healing. Magsisimula ito sa isang desisyon. Pipiliin mo ba ulit ang sarili mo? O babalik ka na naman sa dating cycle? Kung gusto mong matutunan kung paano hindi na maulit ang ganitong klase ng sakit, paano maging emotionally unshakable kahit may umalis, at paano maging taong hindi na kayang kontrolin ng pagkawala ng iba, subscribe mo ang channel na ito. Dahil dito, hindi lang tayo tungkol sa moving on. Tungkol tayo sa pagbuo ulit ng sarili mo mula sa loob. At kung nakarelate ka sa video na ito, iwan mo kahit isang simpleng comment, pinipili ko na ang sarili ko. Baka maliit lang yan na linya, pero minsan, doon nagsisimula ang pinakamalaking pagbabago sa buhay ng isang tao.